Kinabukasan nga ay nagpa-check up kami ni Raymond sa Obogayni sa bayan. Umabsent muna ako sa store at nag-half day naman si Raymond at kumpirmado nga nabuntis ako. Hindi naman maitago ni Raymond ang saya niya. Masaya din naman ako pero hindi talaga mawawala ang kaba. Normal lang daw iyon sabi ng doktor dahil first time kong magbuntis. Binigyan din kami ng doktor ng petsa kung kailan kami babalik sa isang buwan. Pagbaba namin ng sasakyan sa tapat ng bahay ay naabutan namin si Lolo Facundo at Lolo Mati. Nagunahan pa sila sa pagsalubong sa amin ni Raymond at sa pagtanong tungkol sa check-up. Takang-taka naman kami ni Raymond at kung paano nila agad nalaman na buntis ako. Tinawagan ko sila kanina at sinabi ko na buntis ka, kaya nagsipuntahan sila dito. Sabi ni tatay. Ayun naman pala. So sobrang excited ni tatay na imaritas na pala sa dalawang lolo. Ano apo? Kumusta? Ano sabi ng doktor? Babae ba o lalaki ang apo ko sa tuhod? Namimilog ang matang tanong ni Lolo Facundo. Nakabukas din sa kanyang mukha ang excitement. Ako ba naman, Facundo? Hindi pa agad malalaman ang kasarian ng bata sa tiyan ni Jenny dahil dugo pa lang yan. Sabat ni Lolo Mati at bumaling siya sa akin na nakangiti. Gaya ni Lolo Facundo ay nakabakas din ang excitement sa kanyang mukha. Kumusta ang check-up, Iha? Tumingin ako sa kanila isa-isa. Kumpirmado pong buntis ako. Nakangiting sabi ko. Tuwang-tuwa naman si Lolo Facundo at Lolo Mati. Ikaw naman, Iho. Di mo man lang sinabi sa akin na buntis na pala ang asawa mo. Sita ni Lolo Mati kay Raymond. Pasensya na lo. Kagabi ko lang din nalaman at nagpa-check up kami para lalo hong makasiguro. Sa wakas magkakaanak ka na. Kala ko aabutin ka pa ng 40 bago magkaanak. Sambit pa ni Lolo Mati. At ang swerte mo sa apo ko lalaki dahil bibigyan ka niya ng anak kaya wag mong lolokohin ng apo ko kundi shotgunin kita. Banta ni Lolo Facundo kay Raymond. Ngumisi naman ang asawa ko. Wag ho kayong mag-alala, Lolo Facundo. Ang mag-ina ko na ang lahat-lahat sa akin ngayon. Abay dapat lang dahil kung hindi, uubusin ko ang lahi niyo. Umariba ka na naman Facundo. Maglakad ka nga muna ng diretso saka ka mag-angas. Bira naman ni Lolo Mati. At ikaw ang uunahin ko matandang Monte Carlo. Ibabaon kita sa lupa ako at gagawin pataba. Bago mo pa gawin iyon, nauna ka na maging pataba sa lupa. Mapang-asar na sabi ni Lolo Mati at nagpatuloy pa ang bangayan ng dalawang matanda. Napapanguwi na lang ako habang napapakamot naman sa ulo si Raymond, tatay at Kuya Joel. Pati nga sila Kuya Pancho at mga tauhan ni Lolo Facundo ay napapailing na lang. Nagpaalam na sila Kuya Pancho kay Raymond na magyoyosi lang sa tindahan ni Aling Susan. Pasok na tayo sa loob ng bahay, baby. Mainit na dito sa labas. Aya sa akin na Raymond. Paano sila, Lolo? Hayaan mo sila. Titigil din ang mga yun. Ikaw ang importante. Pumasok na nga kami sa loob ng bahay at iniwan sila Lolo Facundo at Lolo Mati na parang mga batang nag-aasaran. Wedding day. Lumakas ang kabog ng dibdib ko nang bumukas ang pinto ng simbahan at bumungad si Jenny na nakasuot ng puting-puti na wedding dress na bagay naman talaga sa kanya. Hindi ko makita ang kanyang muka dahil natatabingan ito ng puting belo. Isang araw bago ang kasal ay hindi kami nagkita kaya miss na miss ko na siya. May kasabihan kasi ang matatanda na bawal magkita ang groom at bride isang araw bago ang kasal dahil baka daw hindi matuloy. Lahat ng pamahiin tungkol sa kasal ay sinusunod ko sa takot na baka mabulilyaso ang kasal namin. Hindi ako makapapayag at ngayong araw na ito ay walang makapipigil na kahit na sino man. Umugot ako ng malalim na hininga at ngumiti ng tumunog ng organ at nagsimula ng maglakad ng mabagal si Jenny sa aisle. Bagya pang nanginginig ang aking kamay. Nasasabik na ako mahawakan siya at mayakap. Manumpa sa harap niya. Tinapik-tapik ako ng best man ko sa aking balikat na si Raven. Relax pare, masyado kang nervyoso. Hindi tatakbo yung bride mo. Pinunlaan mo na eh. Nakangising sabi niya. Para makasigurado. Nakangising sabi ko din. Hindi ka pa rin nakakasigurado. Tandaan mo, halos kalahati ng edad mo ang edad ng asawa mo. It means, mauuna kang matitigok. Tapos si Jenny pwede pang makahanap ng kapalit mo. Sinamaan ko siya ng tingin. Kung wala lang kami sa loob ng simbahan, pinaulanan ko na siya ng mura.
Nagsisisi na akong ikaw ang kinuha kong best man. Tumawa lang siya pero agad din siyang tumahimik nang sitsitan siya ng isang matandang babae na may belo. Itinuon ko na lang ang pansin kay Jenny na akay-akay ni Tatay Elias. Nasa kalahati na sila ng aisle at habang papalapit ay pabilis naman ang tibok ng aking puso. 4 na buwan na ang kanyang tiyan pero hindi pa rin ito halata. Napakaganda niya sa suot ng wedding gown. Sa wakas, magtatapos na ang paghihintay ko. Pagkatapos ng araw na ito, ay magsasama na kami sa bago naming bahay bilang mag-asawa. Ngumiti ako kay Mang Elias nang makalapit na silang mag-ama sa harapan ko. Tumingin ako kay Jenny. Nakangiti din siya sa loob ng belo. I love you. Nakangiting sambit ko nang walang boses. Raymond, ipinauubaya ko na sa iyong bunso ko. Alagaan mo sana siya at mahalin ang higit pa sa pag-aalaga at pagmamahal ko. Saad ni Tay Elias na namumula na ang mata. Iniabot niya sa akin ang kamay ni Jenny. Kinuha ko naman iyon at bahagyang pinisil. Makakaasa ho kayo, Tay. Aalagaan at mamahalin ko ho si Jenny ng buong buhay ko. Tapat na wika ako. Tinapik-tapik naman ako ni Tay Elias sa balikat at niyakap si Jenny bago tumalikod at umupo na sa upuan. Inilalayan ko si Jenny na umakyat ng hagdan sa harap ng dambana. Naroon na si Father at naghihintay. Mag-uumpisa na ang misa at ang sumpaan namin. Nagtama ang mga mata namin ni Jenny at ngumiti sa isa't isa. Maigpit ang hawak namin sa kamay ng isa't isa. Sinalubong kami ng masigabong palakpakan mula sa mga bisita at umuulang talulot ng bulaklak at butil ng mga bigas nang lumabas kami ni Raymond sa malaking pintuan ng simbahan. Masaya ang ngiti sa labi namin dalawa at punong-puno ng pagmamahal at galak ang aming mga puso. Congratulations, Apo. Mangiyak-ngiyak na lumapit sa akin si Lolo Facundo at niyakap ako. Niyakap ko din siya. Kung kailan naman kakikilala pa lang natin, saka ka pa nag-asawa, hindi pa tayo nakakapag-bonding na dalawa. Ngumiti ako at hinawakan ang kamay ni Lolo Facundo. Lo, pwede pa rin naman tayo mag-bonding kahit may asawa na ako. Pumayag naman kaya itong asawa mo? Oo naman. Wala naman hong problema sa akin, Lolo Facundo. Kung gusto niyo, dumalaw-dalaw pa kayo madalas sa bahay para makabonding niyo ang asawa ko. Sabi ni Raymond. Umismid si Lolo Facundo. Hindi talaga ako sanay na mabait ka sa akin, Raymond. Kung hindi pa ang apo ko ang napangasawa mo, hindi ka babait sa akin. Ngumisi si Raymond. Kayo talaga? Mabait naman talaga ako sa inyo kahit dati pa. Na-misunderstood niyo lang ako. Hindi naman agad nakaimik si Lolo Facundo. O basta, wala nang bawian sa sinabi mo ha. Madalas akong pupunta sa bahay niyo para dalawin ang apo ko at magiging apo sa tuhod. Ang dami mong drama, Facundo. Tumabi ka nga dyan at ako naman ang babati. Bahagyang hinawi ni Lolo Mati si Lolo Facundo. Inambaan naman ng palo ng baston ni Lolo Facundo si Lolo Mati na umamba din ng suntok. Naging alerto naman si Raymond, Tatay at Kuya Joel. Oo, mga senior behave. Nasa harapan ho kayo ng simbahan. Saway ni Tatay at pumagitna na sa dalawang matanda. Ito kasi matandang to eh. Sabi ni Lolo Facundo na may matalim ang tingin kay Lolo Mati na humahalakhak. Ikaw talaga, Facundo, napakapikunin. Huminga ka nga ng malalim, baka ikiatakihin. Lo, saway naman ni Raymond kay Lolo Mati. Ayos lang ako, Apo. Anyway, congratulations sa inyong dalawa. Masayang-masaya ako na sa wakas ay mag-asawa na kayo at may asawa ka na iho. Yan lang naman ang tanging hiling ko. Bumaling sa akin sa Lolo Mati at hinawakan ng kamay ko. At syempre, masayang-masaya din ako na ikaw ang pinakasalan ng apo ko sa ikalawang pagkakataon. Lagaan mo ang apo ko, iha ha? Alam mo na, matanda na din siya. Tumawa ako ng bahagya. Opo, Lo, aalagaan ko po ang asawa ko. Yumakap ako sa braso ni Raymond na bahagya ng nakasimangot dahil sa sinabi ni Lolo Mati na matanda na siya. Sumunod naman na bumati sa akin si Tatay at Kuya Joel na gwapong-gwapo sa suot na barong Tagalog. Malaki na talaga ang pinagbago ni Kuya Joel. Ang tikas ng dating niya sa tindig at suot niya. Kunti na lang ay diretso na siyang makakalakad. Hindi na saklay ang gamit niya kundi tungkod na lang. Congratulations, anak. Malungkot ako na masaya dahil may asawa ka na. Malungkot ako dahil hindi ka na namin makakasama ng kuya mo sa bahay at
Masaya ako sa bagong buhay na tatahakin mo kasama ang asawa mo. Naluluhang wika ni tatay at tumingin pa kay Raymond. Ako din bunso. Wala nang maingay at matakaw sa bahay. Sobra kitang mamimiss. Segunda pa ni Kuya Joel. Huwag po kayo mag-alala tay, kuya. Dadalaw-dalaw pa rin naman ako sa inyo. Kami ni Raymond. Sabi ko naman, mamimiss ko rin silang dalawa. At isa pa tay, bayaw. Pwede naman kayong dumalaw sa bahay kahit anong oras at araw. Pwede din na doon kayo matulog dahil may guest room naman sa bahay. Tumango-tango si tatay. Salamat Raymond. Ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang prinsesa ko. Alam kong hindi mo siya pababayaan. Ikaw na ang bahala kay Bunso bayaw. Makakaasa kayo tay. Joel. Niyakap ako ni tatay at ni Kuya Joel. Ganoon din si Raymond. Siyempre, hindi rin paaawat sa pagbati sila Carlo, Wilson at Badong at Mimi, pati na rin ang mga kapitbahay namin. Ganoon din ang mga kasamahan ko sa store na sila Chinchin, Lolit, Nancy, Kuya Emil at iba pa. Pasensya na kung nahuli kami. Natigilan ako't kumapit sa braso ni Raymond na lumapit sa amin si Tita Maristela at Ruel na tulak-tulak ang wheelchair ng kanyang ama. Akala ko hindi sila makakarating. Bumeso si Raymond kay Tita Maristela at nagmano naman kay Sir Juancho. Sumunod din ako sa pagbeso kay Tita Maristela. Nag-alinlangan pa ako sa pagmano kay Sir Juancho dahil baka sungitan lang niya ako pero hindi naman. Congratulations kuya. Jenny, pasensya na late kami. Ayos lang. Ang importante ay nakarating kayo. Nakangiting sabi ni Raymond. Congratulations sa inyong dalawa and welcome to our family iha. Nakangiting bati naman ni Tita Maristela sa akin. Thank you po tita. Nakangiti ring bati ko. Pa, kamusta na kayo? Tanong ni Raymond sa ama. Iniabot ni Sir Juancho ang wala niyang kapansanan na kamay kay Raymond. Hinawakan naman iyon ni Raymond. Ayos lang ako anak. Pasensya na. Nalate kami ng dating. Alam mo na. Congratulations sa kasal mo. Nakangawing hirap na sabi ni Sir Juancho. Malaki ang pinagbago ni Sir Juancho. Hindi na siya ang matikas at aroganteng ama ni Raymond bagamat taglay pa rin niya ang kasungitan. Iginupo ang katawan niya sa sakit niya. Naawa ko sa kanya kahit sinusungitan niya ako noon. Thank you papa. Magpagaling ho kayo. Nandito lang kami ni Lolo, Tita Maristela, Ruel at asawa ko para sa inyo. Nakasuporta kami lagi sa inyo. Ngumiti ako kay Sir Juancho nang tumingin siya sa akin. Nakakatuwa nga lang dahil naging maayos na sila ni Raymond. Proud ako sa asawa ko dahil hindi siya mapagtanim ng sama ng loob. Kahit maraming pagkukulang sa kanya ang ama, ay nagawa pa rin niya itong patawarin at unawain. Iha, untag sa akin ni Sir Juancho. Sir, ikinumpas ni Sir Juancho ang walang diferensyang kamay. Papangitawag mo sa akin at hindi, sir. Asawa mo na ang anak ko. Kaya anak na rin kita. Alam kong hindi maganda ang naging trato ko sa'yo at naging matapobre ako. I'm sorry, Iha. Patawarin mo sana ako. Masyado akong nabulag sa ambisyon ko noon. Parang gusto kong maiyak sa sinabi ni Sir Juancho. Papa, nadagdagan ang saya ko. Wala na po sa akin yun, sir. Papa, kinalimutan ko na po iyon. Ang iniisip ko na lang po ay makarecover kayo. Naluluhang sabi ko. Ngumiti naman si Papa Juancho. Thank you, Iha. Napakabait mo. Hindi nagkamali ng babaeng pakakasalan si Raymond. Welcome to our family. Itinaas niya ang isang braso. Umuklo naman ako't yumakap kay Papa Juancho. Sa wakas ay tanggap na niya ako. Ito ang matagal ko nang hinihintay. Lumapit din sila tatay at Kuya Joel sa amin. Ipinakilala namin sila ni Raymond sa isa't isa. Naging magilong naman si tatay sa pagkausap kay Papa Juancho. Nagbiruan pa sila. Si tatay kasi ay madaling makapagpalagayan loob ng kahit na sino. Ang dalawang matanda naman ay nag-uusap sa di kalayuan. Hindi ko lang alam kung anong pinag-uusapan nila pero siguradong maya-maya lang ay magbabangayan na naman sila. Congratulations, newlywed!
Bati naman sa amin ng dalawang kaibigan na Raymond na si Kuya William at Kuya Raven. Oo nga pala, ayaw nilang tawagin ko silang kuya. Ilang sandali pa ay sumakay na sa sasakyan ng mga bisita para tumungo sa reception. Siguradong mga gutom na sila. Kami din na Raymond ay sumakay na sa sasakyan namin pero bago ako sumakay ay ginala ko muna ang mata sa paligid at sa mga bisita. Hindi dumating ang mga inaasahan kong bisita mula sa Manila. Si Ate Saning lang ang dumating na sinundo ko pa noong isang araw sa terminal. Sa bahay siya ngayon pansamantalang nanunuluyan. Bumuntong hininga ako. Kala ko darating si Tita Jeka. Siguro'y busy siya. Let's go, baby. Nginitaan ko si Raymond na inalalayan ako sa pagsakay sa kotse. Thank you, love. Malambing na sambit ko. Ngumiti si Raymond. Para saan, baby? Para sa lahat. Lalo na sa pagmamahal mo sa akin. Thank you. Pumungay ang kanyang mata at muling hinaplos ang aking buhok. Hinalikan niya ang noo ko. Wala akong hindi kayang gawin para sa iyo, Jenny. Ganoon kita kamahal. Itinaas ko ang isang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Mahal na mahal din kita, Raymond. Nagsanib ang mga labi namin sa matamis na halik hanggang sa naging mapusok ito at mapaghanap. Ilang minuto pa ay kapwa na kami walang saplot sa ibabaw ng kama.